pala'y mga nalipunan. Di ba pangako nyo'y pag Pilipinas? At promise nyo pa murang bigas? At nangako pa kayo ng maunlad na bayan? Iyon pala'y mga nalipunan. Iyon lang. Imbis na bagong Pilipinas, naging bangag na lipunan. Alright, magandang hapon mga kababayan, magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta kayong lahat? Welcome back again sa Pinoy ang Birador. Ngayong hapon na ito, bibigyan natin ng reaksyon itong open letter na isang netizen kay Senator-elect Kiko Pangilinan dahil sa Mangguad siblings. Alam nyo ba yung Mangguad siblings, mga kababayan? Yan yung napanood natin sa MMK na mga bata na minasakir ng mga kabataan din katulad nila. Dahil sa inayupak na juvenile law nito ni Kiko Pangilinan o ang Republic Act 9344, marami na ang mga batang kriminal na hindi man lang napaparusahan ng batas. Kaya ngayon mga kababayan, mayroong isang netizen na nagpadala ng open letter sa kanya para ripasuhin itong Republic Act 9344 o amyendahan na ito sapagkat siya naman ay ang author nito na nangupya ng batas sa Amerika. Di ba mga kababayan? Abogado to si Kiko Pangilinan pero bakit nangungupya? So nakapasa lang ito, naging abogado na ito dahil sa pangungupya. Katulad ko rin siguro ito na nag-aaral pa ako kaya hanggang ngayon bobo pa rin ako. Alright, narito ang isang ang babasahin natin itong netizens may open letter kay Senator Kiko dahil sa Mangguad siblings. Sinulot ito ni Richard De Leon no, May 24 dito sa balita. Matapos mapanood ang kwento sa likod ng pagpaslang sa magkapatid na Crisel Gwen at Crisville Luis Mangguad na isinabuhay sa muling nagbalik na maalaala mo kaya o MMK, marami sa mga netizens ang nanawagan kay Senator Kiko Pangilinan kaugnay sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act na siya ang principal author, na siya ang nangupya doon sa batas ng Amerika. Totoo naman yun. Ibinahagi ng mga netizen ang Facebook post or open letter ng isang nagngangalang Missy Nardo para kay Pangilinan bilang tanda ng pagsang-ayon. Aniya, sana raw ay muling tingnan, ripasuhin at amyendahan ni Pangilinan ang nabanggit na batas. Narito ang kanyang panimula sa kanyang sulat. Congratulations on your recent election win. Your return to the Senate offers you a renewed opportunity to craft legislation that truly responds to the needs and sentiments of the Filipino people. Mababasa sa post. I write this not in anger, but in anguish and hope on behalf of every family who has cried for justice, and especially for the memory of Crisel Gwen and Crisville Luis Mangguad, brutally murdered in their own home. Their case, heartbreaking tragedy that gripped the nation, is more than a headline. It's glaring wake-up call. Paliwanag pa. Senator, you authored Republic Act 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act, with the best of intentions to protect and rehabilitate children. But the world has changed
since 2006, and so has the way crimes are committed, even by the young. In the case of Manguwal siblings, the perpetrators were minors, but they acted with chilling intent, cruelty, and discernment. They knew what they were doing, yet, due to the safeguards in the current law, justice was delayed and diluted. Saklap mga kababayan, no? This is not justice. We urge you, Senator Pangilinan, to take accountability, not just as a lawmaker, but as the principal author of this law. Revisit it, reform it, create a mandate that ensures minors who commit heinous crimes with proven discernment are met with appropriate, timely, and proportional consequences. Let the law serve as a shield for the innocent and a sword against evil, regardless of age. Tama naman, di ba? This is your chance to correct what has become the loophole for impunity. Let the pain of the Manguwal family not be in vain. Let their tragedy lead to legislative change. You once believed in protecting children, and we still do. But protecting children must never come at the cost of sacrifice justice for the victims of the crimes committed by those same children. Now is the time to act. Amend RA 9344. Let justice evolve. Let the law catch up with the reality. Respectfully, a current and grieving citizen who believes in both justice and reform. Mababasa pa. Samantala, wala pang tugon o reaksyon o pahayag si Pangilinan tungkol dito. Lahat ng kanya sinulat, mga kababayan, ay totoo. Dahil sa batas na ito, mga kababayan, simula ng maisabatas itong tarantadong batas na ito, mas marami pa ang mga kriminal na mga bata nagnanakaw, nang-hold up, pumapatay na talaga. Mayroon nga ako ditong kapitbahay. Sama-sama sa mga barkada, yung mga barkada niya may mga ano na, may mga pangalan na sa kagawa ng katarantaduhan, mga krimen. Siya, 16 anyos lang, mga kababayan, pumapatay na rin. Ngayon, sa awa ng Diyos, nakakulong. Kasi umabot na rin siya sa edad na 18. Ngayon, 18 na siya. Last year, 18 na siya. Ayun, nakakulong. Pero bago siya nakulong, nakapatay pa uli siya ng minor de edad din. Dito sa lugar namin, mga kababayan, maraming mga bata, 12, 13, o yung mga maliliit pa, yung natuto pa lang magsalita, nanghihingi na. Piso, mayroon kayong piso, kuya, pahingi naman po, pangkain lang. Yan lang po, yan po ang umpisa ng diyan nag-uumpisa ang pag-usbong ng isang bata ang matuto sa paggawa ng krimen. Yan po ang katotohanan. Dahil yung iba dyan, pinapabayaan ng magulang, hayaan mong dumiskarte ang batang yan para matuto. Di nila alam yung bata, natitrain na sa katarantaduhan, sa kalukuhan, hanggang sa maging kriminal, bata pa. At ang tanging rason lang ng mga magulang, pabayaan mo yan, kung maging kriminal yan, hindi naman yan makukulong. Yan din naman kaagad ang sinasabi ng mga magulang, karamihan dito sa mga kapitbahay ko, ganyan ang isip eh. Nakakapamorisyo ng kapwa. Pag may dadaan na may na gustong manghingi ng bata, pag hindi mo binabigyan, nanakit pa, dinuduraan ka pa, minumura ka pa. O sino hindi nakaranas niyan? Mayroon din nga minsan
16 anyos, 17 ba yun? Basta high school siya. Malaki pa sa akin, matangkad pa sa akin, napatulan ko talaga mga kabayan. Sabi ko, sabi sa akin ng magulang, ipapatawag namin kayo sa DSWD. Naghintay ako ng ilang araw, ilang buwan, wala namang nangyari papatawag si DSWD. Dahil sinabihan ko, ikaw, magulang, ikaw ang mananagot nito sa batas. Dahil yung anak mo, kulang pa sa isip yan, pinabayaan mo sa kalsada. Yung anak mo, siyempre, gumagawa ng katarataduhan sapagkat hindi niya pa alam kung yung kanyang ginagawa na yan ay nakakasira ng kapwa. So ngayon, hanggang ngayon, namatay na lang yung tatay. Yung bata, naging mabait naman din sa akin dahil nakinig naman din sa ano ko. Siyempre, kapitbahay ko lang eh. Ngayon, itong tarantadong Kiko Matching na to, sa oras na pag-upo mo dyan sa Senado, yan kaagad ang unahin mong lutasin. Amyendahan mo kaagad yan, huwag ka na makisali dyan sa impeachment na yan, huwag ka na makisawsaw dyan. Dahil hindi ka, sa bagay, pinaupo ka dyan ni Lisa Marcos dahil isa ka sa magiging judge na magkukonvict kay BP Sara eh. Kayong dalawa ni Bam Aquino eh. Kaya nga dinaya ni Lisa Marcos yung eleksyon ngayon. Sabi pa ni Atty. Glinchong, hindi ako hindi galing sa akin Si Atty. Glinchong mismo nagsabi, dinaya ni Lisa Marcos ang eleksyon ngayon. Pero nakakapagtaka mga kabayan, isingit lang natin to Sino ba ang hindi magkakaroon ng hindi mag-iisip ng ganito? Maraming kaso ng bumoto ng 12 straight. Duterte plus 2, pagpasok sa makina, overvote. Sino hindi mag-iisip na mayroon talagang dayaan? May mga dalawang pangalan doon na nakatanim sa makina. Walang ibang pangalan yun, Bam Aquino at saka Kiko. Nakatanim yun. Kasi kung hindi nakatanim yung pangalan na yun, hindi mag-overvote yung reaksyon ng makina. Yun lang tayo. Yun ang sarili kong pagkakaintindi. Balik tayo dito kay Kiko mga kabayan. Ito dapat ang unahin ni Kiko Pangilinan sa kanyang pag-upo, pag-umpisa dyan sa Senado. Dahil nakabalik na siya, hindi na natin sila habulin dyan sa kanilang pandaraya. Total, hindi naman sila ang nandaya. Tinulungan lang sila ni Lisa Marcos na makaupo dyan. Pero dahil nandyan na, sige, ito na lang yung panawagan natin. Unang-una mong gawin dyan, repasuhin mo kaagad yung kasong ito, yung batas na ito sapagkat nakasira ito ng buhay. Imbis na mapangalagaan ng batas na ito ang buhay ng mga bata, mas lalo silang napapahamak. Tingnan nyo, nangyayari dyan. Paglabas, palibasa kasi itong Kiko na to, hindi nila naranasang maglakad sa kalsada. Alanganing oras. Araw-araw hindi nakikipagbuno katulad nating mga mahihirap, nakikipagbuno tayo, nakikipag-agawan tayo sa oras. Makasurvive lang tayo, makuha lang natin ang ating pangangailangan. Hindi natin iniisip na kasabay nun ang disgrasya na iniisip ng isang minor de edad. Kaya ayan, sampul lang. Yung nangyayari dyan sa Road 10, karamihan dyan mga bata, tumitira, nagnanakaw sa mga truck. Mga bata na ngayon ang mga tirador. Hold the upper, nangaagaw ng mga gamit, nangaagaw ng hahablot ng cellphone. Yan. Kaya talagang panahon na para maparusahan yung mga bata. Wala nang pipiliing edad. Ibaba mo sa 10 taon. Parusahan na yan. Para mabawasan na. Saka isa ito sa dahilan kung bakit bumababa ang kalidad ng edukasyon. Bakit? Mr. Kiko Pangilinan, Senator-elect, bakit ko nasabi ito isang dahilan? Sapagkat ang mga bata ngayon ay wala nang
Nararamdaman ka ba o takot sa dibdib? Hindi katulad natin noong panahon na tayo ay nag-aaral. Pagpasok mo pala ng grade 1, nag-iisip ka na kaagad, kailangan matuto ka agad ako kasi nandyan yung stick. Nandyan yung stick na pamalo pag hindi ka matututo ka agad magbasa. Kaya sa awa ng Diyos, sa loob pa lang ng 1 linggo, mabilis ka na magbasa, mabilis ka na magsulat. Hindi katulad ngayon. Hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat kahit pangalan man lang, kailangang maipasa dahil dyan sa juvenile law na yan. Kasi kung hindi pinasa ng teacher, yung kanilang pupil, ang teacher naman ang hahabulin ng batas na ito. Nung wala pa yung batas na ito, wala kang mababalitaan na teacher na nireklamo ng estudyante. Mga batang 80s, 90s, sumasagot ba kayo sa mga teacher nyo nung panahon na yun? Nag-aaral kayo? Sumasagot ba kayo sa mga magulang nyo sa panahon nang tayo ay mga bata pa pag tayo pinapagalitan? Alam ko, karamihan sa atin. Mayroong iilan sumasagot kasi matigas din ang ulo, pero karamihan talaga sa atin na nahimik dahil sa respeto. Isa sa nakakapagpawala ng respeto ang batas na ito. Hindi mo na nga pwede pagsabihan yung bata ngayon. Sasabihin mo, "Hoy, umuwi na nga kayo ng bahay niyo, matulog kayo, nakakapirwisyo kayo." Babalikan ka kaagad ng bata, sasabihin sa'yo, "Putang ina mo, ikaw ang matulog. Di naman namin kayo inaano." Yan ang sinasabi kaagad ng mga tarantadong yan. Kaya kung sino mang, minsan, mainitin din ang ulo natin minsan. Kaya minsan napapatulan natin yan. Diba? Kaya dapat talaga itong batas na to, para maibalik ang tunay na kalidad ng edukasyon, repasuhin na to. Baguhin na to. Amyendahan na ito. Para maibalik yung totoong respeto, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan. Kailangan mawala o mabawasan na ang batas na ito. Maayos na itong batas na ito. Sa halip na 18 anyos, yung panahon ng isang bata mananagot sa kanyang kasalanan, ibaba mo ng 10 taon. Okay na yun. Kasi ang bata, pag nakatikim na yan, diba? Balik natin sa panahon ng ang mga magulang ay hindi pa nadi-DSWD pag pinapalo niya mga anak. Sa panahon ngayon, marami sa mga magulang ang hindi marunong pumalo ng anak kahit maling-mali na yung ginagawa. Tayo noon, mga batang 90s, 80s, kasi 80s ako eh. Sitsitan ka lang ng magulang mo, pag dinilatan ka ng mata mo, anong ginagawa mo? Bahag ka agad ang buntot, tago ka kaagad sa kwarto. Pero ang mga bata ngayon, hindi mo pwedeng tawag-tawagin, hindi mo pwedeng sitsitin. Mumurahin ka pa, magulang ka na. Kaya panahon na talaga para repasuhin, amindahan, babaan ang edad ng mga batang mananagot dapat sa batas. So yun lang mga kabayan, maraming salamat sa inyong panonood.